Ay, sarap pala nito. Ayan ang tulugan ko. Ayan, elevated na siya. Manggaan, no? Wow! Nakakalula. Oh, nagbablog yata kayo, sir. Oh. Yes, sir. Parang nakikilala ko nga po ngayon. Ay, siya. Ay! Ay, kilala nyo po? Ay naman, boss. Kung gusto mo itawid yung motor, iikot sa Santo Niño. Kung maliit na motor lang sana yung dala ko, kaya eh. Baka kasi bumaon yung motor. Ito po, hindi kaya po eh. Malakas ang current po kasi dito, sir. Apo. Sa kabila, hindi. Wow! Ano ba lasa nito? Tara po, kain na. Yan. Sarap sana oh. Pwede mag-fishing kung sanang hindi malakas yung agos. Nandito na ako sa Antipolo. At ito lang yung nadagdag sa taas ng aking bag. 4 na tubig. Hindi tayo mahihirapang bumili ng pagkain dahil marami tayong nadadaanan na tindahan. So tara, dito na tayo mamamalengke sa Antipolo. Nasa 90 kilometers away lang itong campsite mula sa bahay namin. Tansya ko ang oras ng aking biyahe papunta dito ay mga nasa 2 oras. Medyo dumaan ako ng EDSA at kumaliwa ako sa may banda ang Camp Crame. At ito na yung palengke, no? Ito lang medyo mahirap kapag bumamalengke ng nakamotor kasi yung mga gamit ko exposed talaga, no? Kaya ang diskarte ko, ipapark ko na lang yung motor sa mataong lugar para medyo mag-isip yung magnanakaw na baka nakatingin yung may-ari. Papark natin sa mismong harap ng palengke. So ilang beses na rin akong nag-camp dito sa Tanay Rizal kaya alam ko kaagad kung saan yung palengke. Alright, ngayon magpapark ako dito sa harap nito. Eto lang ang palengke kaya abot tanaw natin yung motor. Dala ko ulit itong aking YouTube bag para dito natin ilagay yung mga pinamili natin. Hindi ko lang maiwan yung helmet. So next time maglalagay ako ng padlock or yung cable lock para maiwan ko dito yung helmet. Ang ulam natin ngayon ay munggo with fish da. Ito, munggo ba to? Bakit putla? May munggo po kayo, sir? Sir. Ayun. Magkano po ito? 20. Bawang sibuyas, sir. Buwan ako. Kamatis, sir. 2 piraso lang, sir. Okay lang. Okay lang po. Ako lang kasi kakain, sir. Anong dahon yung nilalagay sa munggo, sir? Ampalaya o... Yung dahon ng ampalaya, sir. Yan. Oh, nagbablog yata kayo, sir. Oh. Yes, sir. Parang nakikilala ko nga po ngayon. Bigyan na lang kita sticker, sir. Sige, sir. Parang kilala ko nga kayo. Titignan ko nga kayo, sir. Sir, oh. Yo, to. Kilala mo, sir? Opo. Yan yung kamote, sir. Okay na, sir. Magkano, sir? 61. 61. Yan yung vlogger na hindi marunong magluto, sir. Pabili po, isang pork chop lang po. Yan po yung nilalagay sa munggo na ginisa po, no? Magkano po, ma'am? 38. Anong kapartner ng munggo, di ba? Galunggong. Hello, vlog. Pabili po. May galunggong pa po kayo? Babae naman. Pwede na po, basta galunggong. Babae daw. Anong kaibahan ng lalaki sa babae, sir? Lalaki, bilog. Ah, bilog. Ah, gano'n po kalaki, sir? Patingin po. Ah, okay. Maliit lang pala, no, sir? Magkano po? 32 lang. Boss, anong page mo, boss? Para kapalo ka namin. Ito po, sticker na lang po. Ay, siya. Ay. Si boss, what na rin? Ay, kilala nyo po. Ay naman, boss. Talaga naman, oh. Thank you po. Idol ka ng anak ko, eh. Hi, thank you po. Sa akin. Salamat po. Idol ka ng anak ko, eh. Hi, thank you po. Thank you po. Para sa dinner ko, okay na. Kailangan ko na lang is for breakfast. Hindi ko naman alam kung anong kakainin ko pag breakfast. Pwedeng noodles and tinapay. Kung fried rice naman, hindi ko alam kung anong ulamin ko, no? Dito may manok sana. Oh. Pwede ako mag-lechon manok next time. Bili tayo ng pandesito. Anong pangalan ng tinapay na to, sir? Monay. Alam niyo yung pandesito, sir? Sir, pabili po ako ng 3. Magkano po yung 3, sir? 18 lang. Ma'am, meron po kayong kape? Ay, kopi ko blanca pala. Sige po, yun na lang po. Okay, meron na tayong tinapay at kape. Hindi ko alam kung kulang pa yan. Siguro lagyan natin ng palaman yung tinapay. Pabili pong reno, ma'am. 3.20, ma'am. Magkano po, ma'am? 50 po lahat. Okay. Alright. Meron tayong additional sangkap. Yung natalo. Ayun, may malunggay, oh. Kasi Hello! Meron po. Buti lang, may dala akong sticker. Sir, thank you po.
Thank you po. Ingat, ingat. Let's go. Ito na yung mga pinamili ko. Dahil pang isahang tao lang, kaya hindi ko na dinamihan. Marahil marami nagtataka kung bakit ngayon lang ako makakapag-camp ulit sa Tanay Rizal. Gayong mas malapit naman sa akin ito. Yun ay dahil nagsunod-sunod po kasi ang ulan, kaya nagsara yung Tanay Tourism. Peanut butter po ito. Pabili pong isa. Ano yun? Grabe. Ito, tikman natin. Dito, number 1 mode of transportation, yung mga tricycle na ganyan. Then pagkatapos natin doon sa traffic, doon sa ibaba, eto na yung madadaanan natin. Hindi na masyado traffic, marami ng puno at medyo paakyat at pasigsag na ang kalsada. Kaya marami ang gustong mag-ride dito dahil sobrang ganda ng paligid, ang lawak. Tsaka ang daming masasarap na kainan dito. Ito na yung Shell kung saan madalas nagmi-meet up yung mga riders bago nila tahakin yung Marilaki Road. Ito yung tinatawag na Boso-Boso. Minsan naman sa Shell Pugon. O diba, wala na masyadong sasakyan. Tapos ang luwang ng liguan, ganda pa ng quality ng kalsada. Tapos lumamig na yung simoy ng hangin dito. Yan ang maganda Biglang antahimik ng lugar Sarap mag-ride kasi ang lamig. Ito yung tinatawag na Big C. Ang dami namimitik Dahil maraming bumabangking sa Big C, kaya maraming nakaabang doon na pitikeros. Ang alam ko, ito yung Devil's Corner. Talagang kahit na hindi mo intention na bumangking, mapapabangking ka dito dahil ang ganda nga ng kalsada, lalo na yung Devil's Corner na yon. Ang lawak So ito na yung sikat na Manukan. Dito maraming tumatambay, kaya nakita nyo mayroong pulis na outpost ba ang tawag dyan At ito na yung kanto ng mga campsite. Ayan Camp Hayatos Kakaliwa na tayo dito. So nandito lahat halos yung mga kilalang campsites dito sa Tanay Rizal. Teka, mukhang may babayaran yata dito. Wala. Grabe ang lamig. At pagdating nga pala dito sa part na to, wala nang signal. Tapos ang pag-check-in daw sa Camp Hayatos ay alas 2 ng hapon. Ito na yung konting pa off-road papunta ng campsite. Putik siya at madulas-dulas to. May tindahan din ng gasolina, kaya wala kayong magiging problema. So yung off-roading ay mala Cotto Mines din, mabato-bato. Ayun ang matindi. Buti may signage naman pala Ito yung Camp Hayatos. Dito rin matatagpuan yung Empire Dragon Campsite. Sa Camp Hayatos po, ma'am. Opo. Bali magkakasundo na lang. Ay, ganun po ba? Opo, ma'am. Naku, baka daw hindi kayanin ng motor. Kaya na ba tumawid ng big bike? Gusto raw patuloy siya iikot, i-assist lang. Ayun, kung gusto mo itawid yung motor, iikot sa Santo Niño. Sige po. Okay lang po ba? Opo. Nako, yun ang sinasabi ko. Kasi halos kakahinto lang ng ulan. And kakalip lang din ng yung pagban muna sa tourist. Ngayon titignan ko lang yung kondisyon ng ilog dito. Kung bakit hindi pwedeng or mahirap para sa motor tumawid. Okay, malakas ang tubig pala banda doon. Naalala ko itong river na to Dito rin kaming dumaan dati. Kasi sa Camp Hayatos, nag-camping na rin ako noon Medyo malakas din pala. Malalaki yung bato. Malayo yung tatawirin mo Kung maliit na motor lang sana yung dala ko, na walang bitbit na mabigat, kaya Baka kasi bumaon yung motor dahil mabigat nga yung bag. Kaya maninigurado tayo. Kung lalakarin lang, kaya Kung willing naman tayong magwasak ng motor, pipilitin ko. Tsaka kung may kasama tayo, pipilitin ko yan. Kaso kasi baka lumubog lang yung gulong, kaya mahirap mag-recover pag ikaw mag-isa. Ayan na. Dito po hindi kaya po Apo, baka malambot po no? Malakas ang current po kasi dito sir Apo. Sa kabila hindi. Sige po, doon na lang po. Nag-off na ako ng traction control. Dahil tatawid pa rin tayo ng ilog. Ito, nakakaliwa tayo. Pa Santo Niño daw to Next time na babalik tayo sa Camp Hayatos, at least alam ko na. Hindi na natin kailangan magpasundo. Kinakabahan ako Ayun, may tulay. Nakasya yung motor. Sakto din yung ATV niya Para sinukat Nice one. Wow. Nakakalula. Buti na lang hindi nagsiswing-swing itong tulay na to Okay. Nice one. Sakay ako.
Mababa sana tayo dito. Sure ako. Ay, malalim po. Maganda dito. Malalim nga. Hanggang ilalim ng tuhod oh. Good luck to me. All goods. Okay lang sir, naka-video naman ako. Pero matindi yun ha. Lakasan lang ng loob yun guys. Tsaka huwag nyo kakalimutan yung traction control. I-off ninyo. Talagang mabibitin kayo doon. Sa gitna lang tayo. Meron ulit palang tatawirin. Okay. Wow. Buti mababaw yung tubig kasi maaaring umabot din hanggang dito yung tubig no? So ito yung kanina ba? Ito yung kanina. Ayan, dyan dapat tayo tatawid. Wow, may camper. Lahat ng may table and chairs po, yan ang pwede pong ispatan. Okay po. Yung po ba may bayad yung mga ganyan? Ito po ay may bayad po yan po. Okay. Sige po, tingin-tingin lang po ako. Thank you po. Nice oh, may camper oh. Ang ganda ng spot nila. Tingin tayo ng spot. Oh yun, may camper din dito oh. Ito yung CR nila. Ang ganda ng paligid. Hirap mamili, sa totoo lang pag ganito. Possible dito. Ito yung spot. Ilalim pa tayo ng puno. Okay na to. Goods na ako dito. Hello po. Good afternoon po. Apo. Meron din po kaming wifi dito sir. Yung headgear muna natin. Dahil mainit. Yun oh. Pwede mo magtanong, ano pong pangalan ng may-ari nito, sir? Si Sir Ryan Aranya po. Sir Ryan Aranya. Dating PBA player. So ito yung napili ko. Ang ganda ng spot oh. Mataas to, mababa dito. Ganito nga pala nakalock yung bag ko sa motor sa mga nagtatanong. May nabasa kasi ako, nagtatanong paano siya nailak dito. So meron siyang quick release dito na clip. Tapos ito ay nakatali dito sa passenger footrest. Dito naman sa likod, meron din siyang clip dito at nakatali siya dito sa bracket ng saddlebag ko. Mukhang malinis naman yung ground so hindi ko na kailangan ng ground sheet. May bago nga pala tayong tent at canopy. Alam nyo, excited talaga akong mag-camping ngayon dahil may bago tayo. Ito yung lamesa, balde, kumot. Ito yung sabitan ko, lamesa, upuan. Ito yung bago kong tent, Bida Lido yung tatak. Ito naman yung cot, kapartner ng aking tent. Ito yung higaan natin na elevated. At ito naman ang ating bagong canopy, Black Dog yung tatak. So ito yung unahin nating i-setup. Pero bago yan, inom muna tayong tubig. Init. Dalawa yung dinala kong butane para sure. Ito yung pantayo ko ng 2 pole ng canopy. At ito naman yung lagayan ng martilyo at tent pegs. Ganito lang pala kataas yung pole nya oh. Ngayon susukatin ko kung gaano kahaba yung mismong bubong ng canopy. Pa-hexagon pala yung shape ng canopy ko. Mas maliit siya doon sa ginagamit ko. Ganito yung itsura ng pinagtatalian sa mga side. Ito naman yung para sa pole. At meron siyang zipper dito. Malamang ito ay pwedeng dugtugin doon sa isa pang Black Dog na tent. 9, 10 yung haba. Yung isa kong canopy, 18 yung haba. So kung 10 ang haba, gagawin ko lang siyang mga 8 para yung pole paganyan. Meron siyang libreng tali. Meron siyang ganito, panghigpit. Meron din siyang libreng maliliit na pegs. Pero ang gagamitin ko yung tali ko na lang. Mas maganda to kung meron pa siyang isang poste dito para mataas siyang ganyan no.
Dito malapad yung bubong, dito sa likod mas maliit. Dito may butas siya, so malamang dyan natin itatasak yung isa pang pole natin na ganito. Tapos ito yung magiging canopy na paganon. At para hindi tayo masyado mabasa, dito yung tent natin dahil malapad nga ito. Pakita ko naman sa inyo yung higaan ko. Ngayon ko lang napansin. Kasi kabubukas lang ng coat ko. So ito ay dapat 4 yung ganito. Ngayon, 3 lang yung pinadala ng pinagbilan ko. Pagpalagay na nating 3 lang pala to. Pero bakit 16 pieces yung mga paa niya? So ang frame na to ay 4. Kada isang frame ang paa. Ganyan siya. So ang total is 16 dahil nga 4 yung ganito. Ngayon nawawala yung isang ganito. Pagtsatsagaan muna natin yung 3 frame. Sana hindi bumigay. Kaya ito yung sobra, 4. Dahil nawawala nga yung para dito. Ayun, buti may internet dito. Nagchat ako sa Facebook page. Ang sabi nila, naiwan nga doon sa shop nila. Subukan ko lang ha. Ay, sarap pala nito. Kahit pala hindi na ako mag-inflatable bed dito. Ngayon naman, setup naman natin yung tent. Ngayon ang sabi nila, ipapalalamove nila dito yung additional frame. Hindi ko sure kung aabot dito yung lalamove. Wala kasing signal dito eh. Pero ang sabi ko, i-drop nila sa gate if ever hindi nila ako makontak. Ito yung tent. Ngayon ko pa lang to i-assemble. Pero may idea na ako online. So meron siyang mga pegs para hindi lumipad yung tent. Ito, ganda oh. Kulay pula. May tali pa. Ito naman yung rope niya. Galing oh, meron siyang glow in the dark na panghigpit. Ito naman yung frame. Ito naman yung mismong tent. So dalawa siya kasi yung isa ay net or mesh. Tapos yung isa naman para sa rainproof or yung cover niya mismo. Ngayon unahin natin iladlad muna yung mesh. Pagkatapos niyan ay yung mga frame naman. Dalawa siya. Pag nabuo na, pagdudugtungin mo ngayon itong dalawa. Tapos ito kabila rin. Ganito yung itsura ng frame niya ngayon, parang isda. Dahil bago lang ito, no? Ituturo ko muna sa inyo kung paano siya itayo. Itong dulo ng frame, katulad ng ibang tent, itatasak mo sa dulo. Ingat lang dahil mapapwersa kasi yung frame na to. So baka mapitik kasi kayo. Kaya hawakan yung maigi at make sure na pumasok siya sa butas mismo. Ngayon na nakatayo na siyang ganyan, i-hook naman natin yung 4 na sulok. Dito sa ilalim ng tent ay meron siyang suksukan ng corner ng cot. So ipapasok mo siyang ganyan. Silang lahat. Medyo mahatak lang siya ng gusto, no? Kasi yun naman talaga dapat. Kaya make sure na yung size ng cot mo at yung size ng tent mo ay magkapareho para sakto siya dito sa hook. So yun, gaya ng ibang tent, isasabit mo ngayon yung mga hook niya para tumayo na yung mesh. So yan, nakatayo na. So dahil fit yung ating mesh na tent, sumasama pati yung cot kahit na hindi pa natin siya tinali, 'di ba? Fit siya, oh. Kulang lang yung paa. Alright, hindi pwedeng walang takip yan. So pagkatapos ng mesh, ito namang cover niya mismo. Ngayon, para mag-combine itong outside tent sa isang mesh na tent, meron siyang ring dito. I-shoot mo ngayon tong ring dito sa dulo ng frame, tapos pwedeng higpitan. Meron din siyang vents, oh. Kabilaan meron siya. Ito naman yung pinakaharap ng tent. Kung ano yung itsura nito, ganun din sa kabila. So check natin kung anong itsura niya. May zipper siya. Okay. So nasasagad pala siya, no. Ngayon bubuksan ko siya sa kalahati dahil meron siyang tali dito sa gitna eh. Hindi naman humahangin ng malakas, tsaka mukhang wala namang bagyo ngayon, kaya hindi ko na muna itatali yung 4 na corners niyan. Ito para may pasingawan, ito na lang yung itatali ko. Kaya lang bumabangga pala sa pole, no. Abanti ko pa ng konti. Yan maganda. Madaling ilipat eh. Ayan. Ayan, may singawan. Yung loob ng tent ko ngayon. Ayan ang tulugan ko. Ayan, elevated na siya. So, ang maganda dito, kahit na umulan, siyempre magbabasa dyan, magpuputik. Hindi mababasa or madudumihan yung tent mo. May bulsa pa dito, kabilaan. May sabitan, 2 para sa ilaw. 'Di ba? Ang sarap kapag chill lang yung pagtatayo mo ng tent, yung walang kahirap-hirap.
Nagtatagal ka lang naman kapag first time mong tinayo yung tent na binili mo eh. Ganda. Tsaka yung canopy hindi siya sobrang laki. Solo camper naman tayo kaya kailangan ganyan lang kaliit. Alright, ilalagay ko na yung mga upuan tsaka lamesa para makapagluto na tayo. So binalik ko ulit yung dati kong upuan na may armrest. Ito yung pinaka paborito kong upuan dahil sobrang relax upuan nito. Tsaka antibay ng frame niya oh. Kunin ko na yung ilaw ko para pag dumilim na naka-ready ka agad yung ilaw. Ito yung lagay ng mga gadget at meron din sa dulo. May bago nga pala akong plato. Apat siya na iba't iba yung size. Ito yung dalawang malaki. Nagustuhan ko kasi black siya eh. Kaya lang, syempre kapag black, pintura lang to eh. So hindi rin tumatagal. Tignan nyo, apat na plato pero ganyan lang siya kanipis, di ba? Ayan yung brand niya. Ngayon, para hindi magasgas yung mga plato, sinasapinan ko ng ganito. Ginamit ko ulit itong stove ko na maliit. Kasi pwede pa yung igniter nito. Yung isang ginagamit ko, hindi na pwede igniter. Inon ko na yung dalawang ilaw. Immortal naman to eh, kaya abot hanggang bukas. Bago ako magluto, mag-iigib muna ako. Meron lang silang konting kinoconstruct dito, yung ilalim ng lababo. Mukhang mas malapit yung CR dito kumpara dun. May tubig po dito, sir? Ito, shower room oh. Makangas yung pinto eh, no? Kausapin ko lang yung caretaker. Sabihin ko merong darating na parcel. Sige po, magra-radyo naman po. SPR pin po. Apo. Sabi ko po, i-drop na lang sa gate kako. Kasi wala po signal dito, di ba po? Sige po. Inabilin ko lang. Thank you po. Maingay lang dito sa CR nila kasi pinapandan nila yung generator. Okay, sayang time. Kahit pala di na tayo gumawa ng tabo eh. May tasa nga pala ako, ito na muna. Bilis oh. Ito na yung pinamili ko kanina. Napakadali lang magluto pala ng ginisang munggo eh, no? Buti na lang may nabibiling munggo na ganito karami. Tignan nyo, kapag iniwan nating basa yung chopping board, nangungulap po siya oh. Kaya dapat laging nililinis. Nagpalit na ako ng dishwashing liquid. Joy brand na yung binili ko para mas concentrated siya, mas malapot oh. Tapos tumalon no, buhay pa pala. Ang liit, parang tinapa. Yung isang nagcamping na nakamontero, nandun sila. Nirentahan yata nila yung villa doon na Hugis Triangle. Then wala na, ako na lang dito. Tapos yung tent na yun oh, wala namang tao. Mas gumanda ngayon yung Camp Hayatos. Ayan, naiintindihan ko na kung bakit merong kulungan ng ibon doon. Tulad ngayon, naririnig natin sila. Diba? Ang sarap sa tenga. Tsaka ang cute tignan, ang liit ng space ko ngayon oh. Pang solo talaga yung itsura niya, hindi katulad dati. Ang problema lang sa Bidalido na tent is hindi mo siya ma-order ng isang set kasama yung cot.
210 cm nga pala yung haba ng coat ko. Kaya sa mga bibili, yung large size ang kunin ninyo para hindi kayo madoble. Ayan na yung ulan. Dinig na dinig dun, no? Sarap pakinggan ng ulan, no? Sa bundok. Pero buti na lang umulan. At least masusubukan ko yung tent ko, di ba? Ayan na, lakas. Dilim na tayo. Check ko muna tong niluluto ko. Kailangan lumambot to eh. Ganyan kalakas yung ulan. Imagine kung wala kayong canopy, di ba? Tulad ngayon, relax lang tayo kahit na umuulan. Hindi katulad nung naranasan ko sa Camp Gilmore noon. Hirap na hirap talaga ako noon dahil walang canopy. May mga pagkakataon kasi na nauuna yung camping bago dumating yung in-order ko sa Shopee na camping gears. Buti ngayon ito, yung canopy at yung tent ko ngayon nagsabay. Kaya all goods tayo ngayon. Kulang lang tayo ng isang paa at saka 2 pole. May binigay nga pala yung kapitbahay namin na gulay. Alam nyo kaya munggo yung naisip ko lutuin ngayon dahil sa binigay ng kapitbahay ko. Ito yung binigay ng kapitbahay ko, ampalaya. Sabi ko, sayang naman to, pinaghirapan nila, binigay nila sa akin. Anong pwede kong iluto dito? Naisip ko nga munggo. Pwede lagyan ng ampalaya. Tapos pwede rin lagyan ng ampalaya leaves, di ba? So lagyan din natin ng palaya para kumpleto ang sangkap. Paano ba tong ampalaya leaves? Buong tangkay ba ilalagay? Ano to, buong nilalagay? O putulin? Ano ba lasa nito? Pait! Yan, ganyan kadami, pwede na yan. Testing! Aba, lumalambot na siya. Parang gusto ko tuloy magluto ng may natamis na munggo. Lumakas na yung mga kuliglig. Tapos dito sa Camp Hayatos, ang daming ilaw. Saka puro mga solar powered to. Parang Halo San Goku. May tables and chairs dito. Pag marami kayo at nakulangan kayo sa lamesa, saka mukhang matatag yung lamesa niya. Mukhang pwede na to. Ayan, ganyan ang itsura niya para masabi mong okay na, durog-durog na siya, malambot. Ngayon, itatabi muna natin tong munggo. Igigisa naman natin sa sariling mantika yung pork chop. So, ipainit ko na tong non-stick frying pan. Ayan, buti na lang hindi ko nakalimutan yung aking plastic stirrer. Tamang-tama pang motor. Ayan, mainit na. Tingnan natin kung magmamantika nga siya. Kaso dahil konti lang yung baboy, kaya konti lang din yung lumalabas na mantika. At igisa na natin yung sibuyas. Parang kulang nga yung mantika niya no? Siguro dagdagan ko na ng konting mantika. Konting-konti lang. Ayan, dapat ganyan, di ba? Ilagay ang bawang. Ilagay ang kamatis. Itong ampalaya, hindi ko alam kung kailan ilalagay ito, kung dapat ba kasabay ng munggo nung pinalambot ko o mamaya na lang. Mukhang goods na to. So nasa sa inyo kung gaano kadaming munggo. Tapos lagyan ng tubig. Depende sa inyo kung gaano kadami. Tsaka mo ilagay ito. Sana lumambot. Tapos ilagay ang dahon. At ang pinakalas, chicharon. Sarap ng amoy. Mukha ng ginisang munggo. Ngayon naluto na yung aking munggo. Ililipat ko siya dito. Dahil magpiprito ako ng galunggong.
pwede na to. Ito ang aking dinner ngayon. Tara po, kain na. Matabang yung munggo ko. Ano kayang kulang? Nilalagyan ba ng patis to? Parang di ko maalalang nilalagyan ng patis to ah. Buti na lang may isda. Okay. Maalat yung isda. Okay lang. Meron pa nga pala ng chicharon dito oh. Yun oh. Taob. Ming! Oh, mabait sa mga bisita yung pusa. Galing, nilalapitan tayo ng mga alaga nila dahil naamoy nila yung pagkain. Hi, sir! Sir, magandang gabi, sir! Thank you po. Ito na yung parcel. Sakto. Galing din nung pinagbilan ko eh, no? Pinalalambog pa nila. Tsaka ang matindi, yung rider. Hindi naman makakatawid yung scooter niya dun sa ilog eh. Paano kaya niya na deliver to? Nakompleto rin. May bantay pa ako si Mingming nandito sa ilalim ng tent ko, no? Yun. Si Mingming nakikipaglaro pa eh. Yan. Matatag na ang aking tent. Dito ka na lang matutulog, Ming. Sa bagay dito kasi tuyo eh. Lalo na yung ilalim ng tent ko eh. Tuyong-tuyo na siya oh. Nagilamos na kasi siya eh. Etong tent ko, meron din siyang sabitan dito sa gilid. Kinagat ako ni Mingming. Meron nanggigigil si Mingming. Meron siyang sabitan dito. Ayan, may tali-tali siyang ganyan. Total 10 yung tali niya. Tapos meron siyang bulsa na ganyan. 2 slots siya. Tapos ito namang cot. Meron siyang bulsa dito. Pwede mong ibaba to. Meron siyang 2 malapad na bulsa. Mas gusto ko yung tent na to, pati yung canopy. Konting improvement na lang. Dito naman sa canopy, umulan 'di ba? So nagpapawis pa rin ito. Ayan oh. Yung material nito, ayan, hindi siya yung plain lang. May pa square siyang ganyan. Itong lamesa ko, balak ko pa rin siyang palitan. May nakita akong Black Dog yung brand na IGT yung tawag. Pagkatapos itong sampayan ko na to, mawawala na rin ito dahil yung lamesa na bibilhin ko, meron siyang sabitan dito at saka sa side. Ngayon, yung mga kaldero ko,
ilalagay ko lang yung mga hook na yan, nandito rin siya sa lamesa, sama-sama. Kaya yun, malamang sa next camp, yun na yung gagamitin ko. Pangako namin yan, kaming dalawa ng pusa ko. Luke here at the Outdoor Boys YouTube channel. For the next 4 days, I'm alone here in the Alaska mountains. I'm taking my snow machine deep into the wilderness. I'm going to be camping in a hot tent, hunting, ice fishing, and a lot of things will go wrong. But I'm all by myself, so I'm just going to deal with it. Ayan, yung damit ko na para sa isang gabi ay sama-sama na. Pati yung isusuot ko para bukas, halimbawa medyas, tsaka yung extra long sleeve na ganito. Ito ko na ilalagay sa balde para makapag-igib din pagbalik. Madami rin nagtatanong kung saan ko binili tong long sleeve na to. Nabili ko to dun sa Facebook page ng Grit. Kapareho niya yung tatak ng pantalon ko. Wala sa Shopee nito, kaya kailangan yung bisitahin yung Facebook page nila. Patuluin ko lang ng pinakamahinang mahina para pagbalik ko, puno na. Ito yung dalawang toilet nila. Okay, di ba? May balde tsaka tabo kagad. Esterek. Ito naman yung isang shower area. May lababo rin pala dito. Tapos yung mga caretaker, nandun sila. Transition na naman ito. Pagsara ng pinto. Ang bilis kong maligo eh, no? Diba? Ang bilis. Yun oh. Walang natapo na tubig oh. Okay. Yeah. Nandito pa rin si Mingming oh. Hindi pa naman ako inaantok. Pero excited akong humiga. Ngayon natin masusubukan. Ito ang aking unang gabi. Nagagamitin itong floating tent. Itong zipper niya, madaling hawakan. Tsaka ang logo ng Bidalido, pag ganyan, di ba? Kapareho dyan oh. Ayan oh. Mingming! Gustong gusto niya sa paa ko. Warm kasi. Yan, ganyan lang siya kaluwang. Sakto lang para makahiga ka. Dahil hindi ko dala yung inflatable bed ko, eh may unan yun. Kaya dinala ko ulit itong unan ko na pwedeng ipump gamit nito. Ito 60 pesos lang to. Ayan na. Unan na siya. Ito naman yung kumot ko. Alright, matutulog na ako. Good night, Mingming! Okay na kahit walang inflatable bed. Kasi malambot naman yung cot. Ganyan kalupit dito sa Hayatos. Maaga pa lang may nagwawalis na. Madami pa lang nagme-maintain dito sa campsite. Ngayon lang ako magkakape ulit. Nakakamiss din pala. Dito na lang ako mag-iinit ng tubig. Kasi kapag dito ako sa taas na nag-init, umiinit pati yung handle niya eh. Lagay ko na dalawa para coffee now, palpitate later. Ito nga pala yung nabili kong tinapay kahapon. Monay pala ang tawag dito. So, dalawa yung palaman ko. Yung isa, liver spread at peanut butter. Ayan o. Durog na. Okay, tikman naman natin ang peanut butter nila. Tara, kain. Ang sarap. Ito yung peanut butter na gusto ko. Pag napadaan kayo doon sa pinagbilan ko, bili kayo nito, masarap. Promise. Tsaka humigop ng malasang kape. Liver spread.
Libutin naman natin yung campsite dahil nasa Tanay Rizal tayo, malamig yung simoy ng hangin. Ngayon yung mga nag-tent kahapon, ito yung sasakyan nila. Ayun, nirentahan nila yung isang kwarto, nandun sila sa loob. Kapag pupunta sa ilog, pwede dumaan dito. Dito maganda maglaro ng RC. O dito parang ang linaw, no? Pagdating dun medyo malabo lang. Parang maganda mag-camping dun sa river run siya. Tsaka mas open, mas malapit sa ilog. Wala lang akong nakikitang lumalangoy na isda, oh. Ah, pwede. Yan. Ganda ng agos, oh. Sarap sana, oh. Pwede mag-fishing kung sanang hindi malakas yung agos. Going to river. Bakit may signage dito? Sinong binibigyan niya ng sign? Ibig sabihin may naglalakad papunta dito. Ganda dito kung gusto mo lang ng tahimik, relax talaga. Ito yung maganda sa kanila. Yung mga tanim nila, ang ganda sa background ko, di ba? Ito mukhang pinaparentahan to. Ito ganito kalaki yung kubo nila, oh. Ang laki. Pwede sa family, oh. Dito naman pwedeng mag bonfire. Alright, malapit nang mag 1 PM. So ang check out time kasi para sa mga mag overnight, sa mga nagte-tent pitching ay 1 PM. So kailangan ko nang magligpit. Ang gaan, no? Ayan, nakapagligpit na ako. Sasabak na naman tayo sa ilog. Right, para sa gastos ko ngayong araw, wala pang 1,000. Yung ginastos ko sa palengke, gasolina 600. Ang bayad naman dito sa campsite is 600 pesos. At para sa internet naman is 150 pesos. Bakit daw napakaliwanag lalo na sa gabi? So ito nga pala ang DJI Osmo Action 5 Pro. At pinartneran ko siya ng mga Telesin brand na accessories kagaya nitong aluminum frame. Pwede mo siyang buksan ng ganyan. Makakapagpalit ka na ng battery. Meron siyang mount na ganito. Yan, may magnet siya and then may lock. Meron pa siyang mount sa taas. I-slide mo lang yan dito. May ilaw ka na. Ito naman yung gamit kong selfie stick. At meron tayong Telesin clamp dito sa likod para mailagay ko dyan yung 360 camera ko. Sa previous vlog ko, ganyan yung setup ko. So 360 nilalagay ko dyan sa likod para namumove ko siya. Ayan, meron siyang quick release. May magnet din siya. Pagkatapos, lalagay ko siya dito. Nung namalengke ako, ganyan yung setup ko, hindi ko siya hawak. Sa mga nagtatanong naman kung saan pwedeng mabili ito, itap nyo lang ang screen, nandyan yan sa lower left side ng screen ninyo sa cellphone. Doon nalalabas lahat ng ginamit ko. Kagaya nito, pati yung mga tent ko. Check muna ang motor, especially yung mga bag. Madalas ko nakakalimutang naka-open. Sinet ko na ng off-road yung EBS, pati yung traction control. Minsan kapag tumatalbog yung gulong, nawawalan siya ng preno eh. Eh baka pagdating sa ilog, mawalan ako ng preno. Ma'am, kanino po magbabayad ng wifi? Thank you po. Sa pagka-camping talaga, doon ko naranasan yung complete package ng salitang adventure eh. Nakakapag-explore ka ng mga gantong lugar, mga liblib na hindi naman talaga dinadaanan, no? Talagang sasadyain mo at the same time, titirhan mo siya. So nakalagpas na tayo sa hardest part. Ito na yung scariest part. Let's go. Paano kung may nakasalubong pala ako dito, di ba? Hindi ka pwedeng mabilis dito, baka sumabit tayo. Huwag ko sana makalimutan i-on yung ABS and traction. Eh nasa lupa pa tayo. Success ang ating episode ngayon. See you next camp.
Rate for speed.